Noong 8 taong gulang pa lamang po ako, mayroon akong nabasa sa libro patungkol sa isang karakter na nagngangalang Magindara. Ayon sa alamat, si Magindara ay anak ni Aswang na naninirahan sa bulkan ng Malinaw sa Bicol. Ang kapatid ni Magindara ay nagngangalang Oryol na may kakayahang mangakit at gawing tagasunod ang sinumang makakarinig ng kanyang malamyos at magandang tinig. Samantala ang pambihirang abilidad naman ni Magindara ay ang lumikha ng ulan o bagyo at kaya niya ring pahupain ito. Dulot ng kamusmusan, hinihiling kong makita si Magindara ng aktwal. Nakasulat kasi sa libro ang napakagandang paglalarawan sa pisikal nitong anyo. Si Magindara ay mayroong kulay asul na mga balintataw na parang sa katulad ng dagat. Ang porselana nitong katawan ay bumabagay sa manipis at mapupula nitong mga labi. Abot din hanggang dibdib ang kanyang itim at paalon-along buhok. At higit sa lahat, ang kalahating katawan nito'y maihahambing sa kumikinang na buntot ng isda. Pero hindi ko inaakalang malayo pala ang paglalarawan dito ng ibang tao. Nang minsang bumiyahe ako papunta sa isang partikular na isla sa Antique, naikwento sa akin ng ilang mga tao roon ang patungkol sa isang uri ng aswang na naninirahan sa mga katubigan. Tinatawag nila itong Magindara. Ang mga Magindara ay pinaniniwalaan nilang mga aswang ng katubigan. At ayon sa mga haka-haka, ang mga Magindara ay kumakain lamang ng hilaw na karne ng matatandang tao, sapagkat sa hindi malamang dahilan ay nalalason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga hindi pa kinukulubot ang balat. Bago ako nakarating sa isla, ay kinailangan ko munang mamasahe sakay ng bangkang demotor. Pero bago ang lahat, Kuya Bari, ipakilala ko pala muna ang aking sarili. Nakalimutan ko na. Ako nga po pala si Joseph. 26 na taong gulang at isa akong adbokista ng kalikasan. Bumabiyahe po ako ng napakalayo upang puntahan ang mga itinuturing na yamang tubig at yamang lupa sa iba't ibang lugar. At ang aking tuntunin ay hikayatin ang mga taong lalong pagyamanin ang likhang natural sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng aking mga karanasan sa tulong ng teknolohiya. Nakilala ko ang nagmamaneho ng bangkang aking sinasakyan. Ang pangalan niya ay Cesar, 47 taong gulang. Sa kalagitnaan ng aming pamamalaot, nagbahagi si Cesar ng hindi kapani-paniwalang kwento. Sa kanyang salaysay, Kuya Bari, ang yumao niyang ama raw ay isang mangingisda. Namatay daw ang tatay niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sa katunayan, hindi nila inaasahan ang pagkamatay ng kanilang ama dahil maayos naman ang takbo ng panahon nang minsang pumalaot ito upang manghuli daw ng isda na siya namang ibinebenta ng kanyang ina sa bayan. Hindi tulad ng kinasanayan, palubog na ng araw ngunit hindi pa rin umuuwi ang kanyang ama kaya't minabuti nilang suriin ang kalagayan nito. Ngunit naghihingalong dumating daw ang kapitbahay nila at mangiyak-ngiyak na ibinalitang natagpuan ang bangkay ng kanilang ama sa tabi ng ilog at ang laman nito'y ang dugoang damit ng kanilang ama. Walang nahagilap na katawan at sa magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw malinaw ang tunay na sinapit ng ama ni Ka Cesar. Nabanggit ni Ka Cesar ang tungkol sa Magindara. Naniniwala umano siyang ang Magindara ang may kagagawa nun. Nang marinig ang kwento ng bangkero, lalo akong nagkaroon ng interes sa isla. Magandang oportunidad din ito upang makahakot
ng mas maraming mga taga-subaybay na mahilig sa mga kwentong hiwaga. Naging mapayapa naman po ang unang araw ko sa isla na iyon. Maganda ang pakikitungo sa akin ng mga tao roon na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda. Kahit hindi gaanong marangya ang estado ng kanilang mga buhay, hindi pa rin nawawala ang mga ngiting nakasilay sa kanilang mga labi. Nagrenta po ako ng matutuluyan doon, isang munting kubo, ngunit may malambot na kama naman. Gustong gusto ko sa isla, lalong-lalo na sa tuwing pagsapit ng gabi. Maliban kasi sa mga huni ng kuliglig, ay ang tunog ng mga paghampas ng alon lamang ang aking maririnig habang nakaupo sa puting pinong buhangin. Sa pangalawang gabi ay naanyayahan ako ng mga kalalakihan doon na makiisa sa kanilang inuman. Bilang paggalang naman ay hindi ko po ito tinanggihan. Sa kalagitnaan ng aming pagsasaya ay napunta ang usapan sa sinasabing aswang ng katubigan na tinatawag nilang Magindara. Ani ng isang kainumang kong si Kadado, mga estupido lamang daw ang maniniwalang totoo ang mga Magindara. Istrahiya lamang daw ito ng dating mga mangingisda upang takutin ang kapwa mga mangingisda at hindi sila masapawan. Sumalungat naman dito si Ka Ernie. Kung ganun, paano nyo mapapaliwanag ang sinapit ni Ka Pedro? Bahagyang natawa dito si Kadado. Sagot naman ito'y, napakatagal na yan. Mga bata pa lamang tayo noon nila Cesar. Sinadya lang na ipakalat ang mga haka-hakang aswang daw ang may kagagawa noon para matakot ang mga katulad nating bata noon na huwag magtatambay sa ilog. Wika nito sabay tungga ng baso. Sumabat naman ako sa usapan at saka tinanong kung sino ang tinutukoy nilang Ka Pedro. Si Ka Pedro pala, Kuya Bari, ay ang tatay ni Ka Cesar, yung nagmamaneho ng bangkang sinakyan ko papunta rito sa isla. Nagpatuloy lamang ang palitan ni Kadado at Ka Ernie ng mga argumento patungkol sa eksistensya ng sinasabi nilang Magindara. Ang iba naman naming mga kainuman ay tamang pakinig lamang. Diyan ka na nga muna, Ernie. Iihi lang ako saglit, mga kumpare. Sambit ni Kadado, saka ito tumayo mula sa kanyang kinauupuan at dumiretso ng lakad patungo sa likod ng higanting bato sa may ilog. Habang iniraraos ni Kadado ang tawag ng kalikasan, nagpatuloy lamang sa kwentuhan kaming mga nakapalibot sa mesa. Oh, asa na ba si Dado? Isang balde na siguro ang inihi nun. Biro naman ni Ka Joey nang mapansing halos 10 minuto na'y hindi pa bumabalik si Kadado. Sinubukan ko namang tanawin si Kadado roon sa may malaking bato kung saan siya huminto para umihi. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ito mahagilap ng aking mga mata. Nagpaalam naman ako kina Ka Joey na susuriin ko lang si Kadado dahil baka kako ay nakaidlip na doon sa likod ng may malaking bato at hindi lang mahagilap ng aming mga mata dahil nga makulimlim ang paligid. Tangan ang gasirang pinahiram ni Ka Ernie, inilawan ko ang paligid upang hanapin nga si Kadado. Ngunit nanlaki lamang ang aking mga mata nang mahagip ng liwanag ang sirasirang puting polo at ang maong na pantalon nito na palutang-lutang sa ilog. Agad ko namang tinawag ang aking mga kasama upang ibalita ang aking natuklasan. Nagsimula na rin silang mangamba sa posibleng kinalagyan ni Kadado, pero sa kabila nito'y nagpatuloy kami sa paghahanap. Humingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad upang hanapin ang katawan ni Kadado. Ngunit nabigo lamang ang lahat. Hindi na natagpuan ang katawan ni Kadado at naging palaisipan ang tunay na sinapit nito. Hindi ko inaasahang sa pananatili ko sa islay
matutunghayan ko ang kahindik-hindik na insidenteng iyon, Kuya Bari. Ibinahagi ko ang karanasan kong ito sa aking mga taga-subaybay at marami ang naging interesado sa isla. Kaya naman sa kabila ng pangamba, nanatili ako rito upang bigyang katuparan ang hiling nilang imbestigahan ko ang lihim na nakakubli sa islang iyon. Sinubukan kong tuklasin ang hiwagang bumabalot sa lugar. Isang gabi, mag-isa akong tumungo sa may dalampasigan at gamit ang dala kong pang-ilaw, pinagmasdan ko ang kailaliman ng tubig mula sa kalinawan nito. Nagbabaka sakali akong mangyaring makaengkwentro ko ang pinaniniwalaan nilang magindara. Kung maisakatuparan ko ito'y tiyak na mas lalong tutunog ang aking pangalan. Ilang sandali ang lumipas. Napabalikwas ako nang mula sa di kalayuan, nasaksihan ko ang isang babaeng umahon mula sa tubig. Nakasuot ito ng manipis na puting bestida. Kaya talaga namang di ko napigilang ituon ang aking mga mata sa pakurbang hugis ng kanyang baywang. Nahuli ako nitong nakatulala sa kanyang katawan, kaya't agad niyang iniharang ang mga braso upang ikubli ang bakat ng dibdib. Nagsisigaw ito at tinawag akong bastos, kaya't sumaklolo ang mga tao dahil sa pag-aakalang nasa bingid ng kapahamakan ang babae. Sandali, mali ang akala nyo. Hindi ko sinasadyang matagpuan siya rito sa ilog. Pangangatwiran ko. Sa kabutihang palad naman, hindi naman nila ako pinag-isipan ng masama at ipinaliwanag sa babaeng ako'y isang dayo roon sa isla. Humingi naman ng tawad ang babae na kinalaunay nakilala ko bilang si Mirasol. Tol, huwag kang magkakamaling pormahan niyang si Mirasol. Unika iha pa naman yan din ng kanyang ama. Wika ni Ka Ernie nang minsay mapagkwentuhan namin si Mirasol. Doon ko napag-alaman na nag-iisang anak na babae lamang pala ito. Dahil dalawa lamang sila ng nakakatanda niyang kapatid na lalaki na pinanganak na pipi. Magaan ang loob ko sa batang iyan dahil may hawig siya sa unang babaeng nakarelasyon ko. Dagdag na kwento pa ni Ka Ernie. Ho, talaga po? Ay, ano naman ang pangalan niya? Pag-uusisa ko. Ayon sa kwento ni Ka Ernie, Luningning ang pangalan ng babaeng tinutukoy niya. Halos 2 dekada na rin daw ang nakakaraan nang makilala niya si Luningning sapagkat 18 taong gulang lamang siya noon. Subalit isang araw, bigla na lamang daw anyang naglaho ang kanyang dating kasintahan. Wala rin itong pamilya kaya't wala siyang mapagtanungan sa posibleng kinaroroonan nito. Sa kabila ng ilang taong paghihintay na bumalik ang dalaga, ni anino nito'y hindi na muling nagpakita pa. Nakakalungkot na marinig ang kwento ni Ka Ernie. Mayroon pa ring umanong mga gabing hinihiling niyang masisilayan niyang muli ang imahe ni Luningning at mahaplos ang balat nito kahit sa huling pagkakataon. Ganun pa man, masaya naman siya anya sa bago niyang asawa. Sa katunayan, meron na silang 3 anak nito. Siya nga pala, bukas nadalo kami ng aking mga kasama sa bahay ni Kadoming upang makiisa sa pagluluto ng mga ihahanda para sa 18 kaarawan ng anak niyang si Mirasol. Saad ni Ka Ernie. Makakabuti raw kung sasama ako't tumulong upang makabawi kay Mirasol sa insidenteng nangyari noong isang gabi. O sige po, sasama po ako bukas. Pagsasang-ayon ko naman sa kanya. Pero sa totoo lang, Kuya Bari, ikagagalak kong muling masilayan ang nakakabighaning ganda ni Mirasol. Kaya't noong sumunod na araw rin ay sumama ako kina Ka Ernie patungo sa bahay ng dalaga.
Habang abala ako sa pagsibak ng mga kahoy na siyang gagamitin bilang panggatong, naulinigan ko ang mga bulong-bulungan ng tatlong mga lalaking nakiisa sa paghahanda para sa kaarawan ni Mirasol. Ang sabi ng isa, talagang mahal na mahal umano ni Kadoming ang unika iha nito. Sumabat naman yung isa at sinabing, itinuturing niyang swerte yung anak niyang si Mirasol. Di niyo ba napansin, mula nang dumating ang dalaga at kapatid niya rito sa isla, palagi nang may masaganang huli si Doming sa pangingisda. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga kasama at dagdag pa nila, tunay nga ang paniniwala ng ilan na may swerteng hatid sa pamilya ang mga unika iha. Nang matapos kami sa pagluluto ng mga ihahandang pagkain, sinimulan na ni Kadoming ang pagdiriwang para sa kaarawan ng kanyang anak na si Mirasol. At hindi mawawala sa mga pagdiriwang ang alak, kaya't naanyayahan na naman ako sa inuman. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero may kalakasan ang alak na nainom ko. Nang naramdaman kong parang ako'y hilong-hilo na, nagpaalam muna ako sa aking mga kasama upang ako'y sumuka. Kumaripas ako ng takbo patungo sa may liblib na kakahuyan at doon ipinagpahinga ang sarili dahil mas lalo akong nahihilo kapag naaamoy ko ang alak. Sumandal ako sa may malaking puno habang nakaupo sa damuhan. Hanggang sa may narinig akong mahihinang mga pag-ungol na gumising sa natutulog kong diwa. Tumayo ako sa kabila ng pagkahilo upang tuntunin ang pinanggagalingan nito. Saka lamang ako nanumbalik sa ulirat nang matuklasan ko si Ka Joey na mahigpit na nakahawak sa mga braso ni Mirasol. Hinintay ko talaga ang araw na ito kung kailan mas hinog na ang iyong katawan. Wika ni Ka Joey na baka sa tono ang balak niyang kahalayan. Hindi naman mapapansin ang pag-ayaw sa dalaga. Hinayaan itong sakupin ng palad ni Ka Joey ang bawat pulgada ng kanyang balat. Nagulat naman ako sa aking nasaksihan at palihim akong umalis ng kakahuyan ng may sama ng loob. Hindi talaga ako makapaniwalang sa likod ng maamong mukha ni Mirasol ay magagawa niyang pumayag na makipagrelasyon sa matatandang katulad ni Ka Joey. Muli akong bumalik sa lamesa at tumungga ng alak at ibinuntun dito ang aking pagkadismaya. 10:00 na ako nagising kinabukasan dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit hindi ko inaasahang isa na namang kahindik-hindik na balita ang bubungad sa aking umaga. Katulad ng sinapit ni Ka Dado at ng yumaong ama ni Ka Cesar, natagpuan sa dalampasigan ang dugo ang damit ni Ka Joey na palutang-lutang. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan na o ang kinaroroonan ng katawan ng matanda. Muling naging palaisipan sa mga tao ang panibagong insidenteng ito. Lalong lumakas ang kanilang mga kutob ukol sa paninirahan sa isla ng pinaniniwalaang aswang ng katubigan o kung tawagin ay Magindara. Sa pagkakaalala ko'y huli kong nakita si Ka Joey na nakikipagtalik kay Mirasol sa kakahuyan noong parehong araw na ipinagdiwang namin ang kaarawan ng dalaga. Nagkaroon ng padasal sa bahay ni Ka Joey bilang pag-alala sa biglaan nitong pagkawala. Nakakaawa ang naiwan niyang pamilya. Mayroon na siyang asawa at dalagang anak, ngunit nagawa pa niyang magtaksil upang bigyang kaluguran ang kanyang pagkauhaw sa laman. Hindi ko naman naaninag ang presensya ni Mirasol. Marahil ay hindi niya gustong makaharap ang asawa ng yumaong karelasyon. Napag-usapan namin ni Ka Ernie ang pagkawala ni Ka Joey. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang lihim ang ibinunyag sa akin ni Ka Ernie.
Sa'yo ko lang ito sasabihin pare. Pero ang totoo'y batid ko kung sino ang nasa likod ng sinapit ni Joey. Ani ni Ka Ernie na siya namang ikinakunot ng aking noo. Ano po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ko naman dito. Ayon sa kanya, noong nakaidlip na kaming lahat dala ng sobrang kalasingan, naulinigan niya ang isang boses na animoy humihingi ng tulong. Tinuntun niya ang pinanggagalingan nito at napunta siya sa may dalampasigan. Nagtago daw siya sa likod ng higanting bato at saka pinanindigan ng balahibo habang pinanunood ang isang nilalang na may buntot ng sa isda. At nakakapangilabot na hitsura na tahasang binutas ang tiyan ni Ka Joey sa pamamagitan lamang ng matatalas na mga kuko nito. Kinuha daw ng halimaw ang mga lamang loob ni Ka Joey at animoy gutom na tigring nilantakan ang mga ito. Kitang-kita rin ang kanyang dalawang mga mata kung papaanong walang pakundangang dinuot ng halimaw ang puso ni Ka Joey at nginuya-nguya pa daw ito. Ang halimaw umano ay isa daw magindara. Ngunit mas hindi ko inaasahan ang susunod na lihim na ibinunyag sa akin ni Ka Ernie. Nang matapos umano daw ang magindara sa pagkain sa karne ni Ka Joey, itinapon nito ang mga tira-tirang laman sa malayong parte ng ilog at saka nagbago daw ito ng anyo. Hindi umano siya nagkakamali sa kanyang nakita. Sapagkat ang magindara ay nagpalit sa hitsura sa wangis ni Mirasol. Si Mirasol ang magindarang nananalasa sa islang iyon. Ngunit hindi alam ni Ka Ernie kung papaano niya kukumbinsihin ang lahat sa isla gayong wala naman siyang mailapag na patunay maliban sa kanyang mga salaysayin. Natatakot din daw siyang pag-isipan ng masama ng mga tao sa isla at akalaing sinisiraan niya lamang ang pamilya ni Ka Doming dulot ng inggit sapagkat palaging masagana ang mga huli nito kumpara sa iba pang katulad niyang mga mangingisda. Pinayuhan ko naman si Ka Ernie na kailangan muna naming hulihin sa akto itong si Mirasol bago namin isiwalat ang tunay nitong pagkatao. Nagsagawa kami ng plano ni Ka Ernie. Si Ka Ernie ang nakaisip ng ideyang gawing pain ang kanyang sarili. Dahil matatanda lang naman ang pinupuntirya ng mga magindara, susubukan niyang umanong linlangin daw si Mirasol hanggang sa magbagong anyo ito sa pagiging isang magindara. Habang ako na may palihim na tututukan ng video ang pagbabagong anyo daw nito gamit ang aking telepono. Kaya naman noong sumunod na gabi Kuya Bari, tumungo si Ka Ernie sa may ilog. Kunwari nagpapahangin lamang siya roon samantalang ako'y nagtatago sa ilalim ng malaking puno, tangan-tangan ang aking telepono. Maya-maya rin ay natanaw ko na mula sa malayo si Mirasol na naglalakad patungo sa direksyon ni Ka Ernie. Nang tuluyan na itong makalapit sa lalaki, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi at saka ito'y bumati. "Magandang gabi, Ka Ernie." Puno ng galang nitong saad. "Oh, anong ginagawa mo rito, iha? Gabi na ah." Tugon naman ni Ka Ernie na para bang lingid sa kanyang kaalaman ang tunay na pakay ng dalaga. Nagrason naman si Mirasol na balak niya sanang maligo sa ilog. "Pero kung gusto niyo samahan niyo na akong maligo." Sigurado akong lumapad ang mga tenga ni Ka Ernie sa kanyang narinig. Pagkakataon na niyang sakyan ang panlilinlang nang nagbabalat kayong aswang na nasa kanyang harapan. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Ka Ernie at agad na pumayag ito. Akala siguro ni Marisol ay kumagat na sa kanyang panunukso si Ka Ernie. Magkahawak kamay pa nga silang lumusong sa tubig. Inalis ng dalaga ang suot nitong bestida
at muntikan ko nang makalimutang halimaw ito dahil sa nakabibighaning hugis ng katawan nito. Tumama ang sinag ng buwan sa makinis at porselana niyang kutis. Kahit naman sino ay hindi makakatanggi sa pambihira niyang ganda. Hinaplos ng dalaga ang balikat ni Ka Ernie na animoy minamasahe ito. Maaari mo ba akong kwentuhan tungkol sa mga dating karanasan mo sa pag-ibig? Wika ng dalaga sa malambing na tono. Nanatili lamang ako sa likod ng malaking bato habang kinukuhaan ng video ang tagpo nilang dalawa. Matinding bilin ko kay Ka Ernie na sakyan niya lamang ang mga pagkukunwari ng dalaga hanggang sa magbagong anyo at kako huwag siyang mag-alala dahil agad naman akong sasaklulo. Isinalaysay ni Ka Ernie kay Mirasol ang kwento nila ng kanyang dating kasintahan na si Luningning. Taimtim naman na nakinig si Mirasol sa kwento ng lalaki hanggang matapos ito. Nais mo ba siyang makita ulit? Sa tanong na ito ni Mirasol ay tumango naman si Ka Ernie. Nasa harapan mo lamang siya. Kumunot ang noo ni Ka Ernie sa tinura ng dalaga at tinanong ito kung anong ibig niyang sabihin. Ernie, ako si Luningning. Halos mabitiwan ko ang hawak-hawak kong telepono pagkasabi nun ni Mirasol. Isiniwalat ni Marisol ang katotohanang kaya siya biglang naglaho noon at hindi na muling nagpakita pa kay Ka Ernie dahil nahulog ang kanyang loob sa ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay si Doming. Si Doming? Ang iyong ama? Tanong ni Ka Ernie sa malakas na boses. Hindi ko tunay na ama si Doming. Tugon naman ng dalaga. Anya, nagbalat kayo lamang siya sa panibagong anyo ng tao upang hindi siya makilala ni Ka Ernie bilang si Luningning na dati nitong kasintahan. Nagpanggap siya ng kanyang kapatid na bagong salta sa isla at nagkunwaring dati silang naninirahan sa probinsya ng kanilang ina na nakipaghiwalay na kuno sa nagpapanggap nilang ama na si Doming. Ngunit hindi totoo na bago silang salta sa islang iyon. Matagal na silang naninirahan sa kailaliman ng ilog ng kanyang kapatid na nagmula sa angkan ni Oriol. Ngunit ang kakayahan sana nitong makapanlinlang gamit ang tinig niya ay naglaho nang mawala ang boses at tuluyang naging pipi. Ano? Hindi ako naniniwala. Wika ni Ka Ernie sa nanginginig na boses na batid kong paraan niya lamang upang maudyok si Mirasol na magbagong anyo sa pagiging isang magindara. Nilublob ni Mirasol ang buong katawan niya sa tubig. Mahigpit ko namang hinawakan ang aking telepono upang matiyak na makukunan ko ang kanyang pagbabagong anyo. Ilang segundo lamang ang lumipas. Umahon muli ito mula sa ilalim. Iwinaksi niya ang kanyang mga daliring may matatalas na mga kuko. Ibinuka rin nito ang kanyang bibig at lumabas ang nakauslit matutulis nitong mga ngipin. Itinutok ko ang kamera ng aking telepono sa kanyang kulay itim na buntot na tulad ng sa isda. Akma niya na sanang susunggaban si Ka Ernie nang alertong binunot ni Ka Ernie ang kutsilyong nakasuksok sa loob ng kanyang pantalon. Kinuha ko rin ang daladala kong itak bilang sandata at pinagtulungan namin ni Ka Ernie ang magindara, subalit iningatan naming hindi ito mapaslang. Nawala sa kamalayan ang magindara makatapos makatanggap ng ilang taga mula sa amin ni Ka Ernie, bagamat hindi naman ganoon kalalim ang mga natamong sugat nito. Habang iginagapos ni Ka Ernie ang mga kamay ng magindara gamit ang inihanda naming lubid, natanaw ko mula sa di kalayuan sina Doming at ang kapatid ni Mirasol. Mayroon silang tangan na mga itak.
Anong ginawa ninyo sa asawa ko? Bulalas ni Kadoming nang madatnan ang magindarang nakagapos. Doming, nabisto na namin kayo. Wala na kayong magagawa. Pasigaw na tugon naman ni Ka Ernie. Sinalakay kami ni Kadoming at ng kapatid ni Magindara. Inihanda naman namin ni Ka Ernie ang aming mga itak at nakipagsalitan ng mga taga sa dalawa. Tumagal ang aming pakikipagbuno sa bawat isa nang biglang nagsidatingan ang mga tao sa isla dahil nabulabog umano sila ng ingay na nilikha namin. Inasahan na namin ang pagkasurpresa sa kanilang magiging reaksyon sa sandaling matunghayan ang Magindara at hindi nga kami nagkamali, Kuya Bari. Pilit naming kinukumbinsi ni Ka Ernie ang mga tao na ang Magindarang iyon ay walang iba kung hindi si Mirasol. Ipinakita ko sa kanila ang kuha ko sa telepono na nilalaman ang pagbabagong anyo ni Mirasol na siyang Magindarang nananalasa sa islang iyon. Nabigyang kasagutan din kung bakit palaging masagana ang huli ni Kadoming. Ang kapatid ni Magindara ay may kakayahan din palang kontrolin ang mga ordinaryong nilalang na naninirahan sa katubigan. Kaya naman pala'y ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Kadoming sa magkapatid. Hindi dahil anak niya ang mga ito, kung hindi dahil nakakakuha siya ng pansariling benepisyo mula sa dalawa. Kinuyog ng mga tao sa isla sina Kadoming. Isinilid sila sa rehas na bakal upang doon pagbayaran ang kamalasang inihatid nila sa isla. Masasabi kong ang karanasan kong ito, Kuya Bari, ay ang pinakahindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Binago nito ang aking mga paniniwala ukol sa mga alamat na akala ko ay sa libro ko lamang mababasa, katulad ng alamat ni Magindara. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.